Good morning po sa lahat. So, yon, nasa part 2 tayo ng ating message. So, this month, ang naging focus po natin is about love. Siyempre, yun yung pinakauna, love, then marriage, and then first time natin may tatakel about family. So, with regards to family, it will be the third and fourth series po natin to be delivered by Kuya Rod and Ate Ima. So, dito muna tayo ngayon. Natapos na yung last week, ano yung title ng kwa natin? In the beginning, given to us by Ate Jen. So, nakita natin na ang love and marriage is founded right from the very start. So, sino po yung happily married? O married na lang? Married. Yan. Ayaw pumalakpak. Yan. Sino po ang in a relationship? In a relationship. Yung in a relationship lang. Yan. Yan. Sino yung naghahanap ng ka-relationship? Siyempre, baka meron din naman dyan walang balak magkaroon ng relationship. Kailangan i-mention din natin yon. So, yan. Ha? Nasa loob ng CR yung hinahanap ko eh. So, yun po, welcome po sa mga nasa Zoom. So, nasa second part na po tayo ng series which we will focus, sabi nga yung title na binigay sa atin is True Love and Marriage. So, sige, bago ko magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin muli. Lord, thank you so much for this wonderful day, Lord God, na muli pinagsama-sama mo ang bawat anak mo, Lord God, sa bahay panambahang ito. Lord, ang aming patuloy na dalangin, kami yung samahan, Lord God. Help us focus on your word. Help us focus, Lord, unto worshiping you and honoring you, Lord, by diligently listening, Lord God, at patuloy po na namin, Lord, yung mga salita at mga katuruan na ibibigay mo ngayong araw, Lord God. Lord, sa akin na itinalaga mo, patuloy po ang hiling ko, Lord, let your wisdom be upon me. Let your anointing be upon me na walang may ibang may tataas, Lord God, sa umagang ito kundi ikaw lamang. Lord, sa mga salitang akin sasabihin, Lord God, alam ko po, Lord God, that some truth hurts, some truth encourages, some truth transform, Lord God. Kaya patuloy lamang po na gaya ng itinuturo mo sa amin, Lord God, sa bahay panambahang ito, Lord. Walang ibang pagsasaligan po namin, Lord God, ng katotohanan kundi ang iyong banal na salita lamang. Kaya samahan mo po kami, Lord God, sa umagang ito at patuloy po na ikaw lamang ang maitas sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So sabi ko nga kanina, sino ba yung may mga in a relationship? So, sa mga in a relationship, sa mga mag-asawa, kailan kayo huling pinakilig ng inyong asawa? Yung nagsabi ng sweet nothings ba? Kasi alam ko, nung nanliligaw sila sa amin, medyo pinapakilig kami ng mga girls, di ba, Kuya Jess? Wala. Wala sa atin dyan, no? So, sa mga husbands, di ba? Kailan nyo ba nasabihan ng kilig quotes ang inyong mga misis? Ngayon, ang pinakakilig coach may sahod na. Di ba? May sahod na. Ratif EG, sabi nga sa Arabic. So umpisahan natin, sabi nga dahil Valentine's, umpisa natin sa pakilig moments muna tayo, di ba? Kasi malamang yung iba hindi na kinikilig, masyadong seryoso na sa buhay. So, sabi dito, anong sabi dyan? Kapag kinilig po tayo, kurutin nyo yung katabi nyo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkahugis ang mundo. Sa isang hulma ng putik, binuo niya ang tao, parang ikaw. Anong sabi? Sa isang ngiti mo, nabuo ang puso ko. Hindi kinilig. Tuloy tayo. Yan. So, meron pang isa. Baka ito lang matandaan nyo. Yan. Sa dinami-dami ng book sa mundo, isa lang talaga hindi ko maintindihan. Ang tibok ng puso ko. Oh, grabe na. Naginikilig na. Wala pa rin. Wala. Tuloy natin yan. Ano sabi dyan? Alam mo ba ang salitang pagmamahal? Sabi niya, hindi ko yan pinag-aralan, pero sa'yo ko yan natutunan. Grabe na. Conclusion na po tayo. Sa mga in a relationship po ito, PhD, yan. Nakuha ko lang ito. Ito yung isa, sabi niya, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako?
Yan. Ano sagot? Ha? Ha? Truth hurts daw. Sumagot yung lalaki, ang sabi niya, ang puso ko ay pumili at ang pinili ay ikaw. Yeah. Diba? Yan. Sino kinikilig? Si Kuya Toto talagang hindi pa rin kinikilig. Oh. So tuloy po tayo. Yan. Sabi niya, yung isa pa, sabi niya, hindi man ikaw ang aking kahapon, subalit ikaw ang aking ngayon, at gusto kitang makasama bukas at sa habang panahon. Yan. Totoo ba? Naniniwala ba kayo dyan? Ay, hindi daw. Mga boys, wag nyo ito gagamitin kasi hindi daw naniniwala ang mga girls. Yan, sabi niya. At ang huli, ang sabi niya, isang beses lang ako napagod pero iniwan mo agad ako. Ganun ba ang pagmamahal mo, Primo? Sino si Primo dito? So, ang sweet-sweet niya pagdating sa huli, mangiiwan lang din pala. Kaya mag-iingat po tayo sa pagpili natin. So, yan sa mga couples in relationship. Siyempre, sa mga singles naman tayo. Kailangan sa mga singles, kapag naghahanap tayo, first move pa lang, dapat andun na agad yung impact, di ba? Sa mga singles dyan, kaya ngayon, kung na tayo ngayon, practical na tayo ngayon. Kaya kapag may nakita kayong crush nyo, itong gawin nyo. Diba? Kapag lumingon ka, may pangtinola ka. Diba? Practical lang tayo ngayon. Yan. Ano sabi dyan? Sabi nga ito, mga sa practical na singles. Sabi niya, sa Valentine's Day, di baling walang ka-holding hands, basta may? Ayan. True ba? Si Ate Rhea, true daw. Yan. Sa mga practical na single yan, punta naman tayo sa mature na single. Yan, sabi niya, if you don't care about 14th February, congrats, you're matured now. Pero single ka lang kasi, di ba? Kaya sasabi yan. So, punta tayo sa isa, sabi niya, yan, mga Kristiyanong single naman to. Kung wala kang ka-date, sabi niya, punta ka sa church gaya ng ginawa ng iba. At tandaan po natin, walang Kristiyanong single dahil lahat in relationship kay Lord. Sige po, closing prayer na tayo. Tapos na. Yan, kainan na. Ay, hindi pa daw po nakaluto ang kitchen, kaya tuloy po tayo. Nakaluto na ba yung kitchen? Ang prito pa lang daw, kaya tuloy po natin. Yan. So, yon. Sabi nga po natin, let's make it serious naman ngayon. So, our topic, our series comes with the marriage. So nakita natin last week, sabi nga in the beginning, dapat nating maunawaan ang purpose ng marriage. Bakit po natin ipinunto ito? Sa panahon po ngayon, sa kultura ngayon, parehas pa ba yung value ng marriage kaysa dati, bandang 80s, 90s? Di ba? Ano yung value ng yung marriage noon at sa ngayon? Ano yung pagkakaiba? Ano na yung purpose ng marriage noon at saka sa purpose ng marriage ngayon? So sabi nga po natin, kung nakinig po tayo last Friday, may tatlong purpose ang marriage, pero na-focus ni Ate Jen yung dalawa. So I just add one. Ang purpose ng marriage, based on the Bible, una is for companionship. Di ba? Genesis 2:18, ang sabi niya, ito yung unang malediction na sinabi ng Panginoon. Pag sinabi nating benediction, it's a good word. Pag malediction, it's a bad, sabi nga, it's a describing a bad thing. So, sabi ng Panginoon dito, it's not good for a man to be alone. Yan. Pangalawa, sabi niya, procreation. Ano ba yung mandate? Di ba? Ito yung sinasabi natin. Punuin nyo ang mundo. Kasama po sa Genesis 1:28, ito po yung sinasabi nating dominion mandate. So pag binasa natin ang Genesis 1, from verse 26 to 28, makikita po natin yung original purpose ng Panginoon o yung tinatawag po natin na dominion mandate which is been given to man and the woman. So ang pangatlo is illustration. So makikita natin, ito is in the Old Testament, ito is in the New Testament. Illustration. Ano yung illustration na sinasabi? How Jesus loves the church. Gets po natin? Yan. Pinatawa, tapos biglang pinaseryoso, no? Tuloy po tayo. So, dito sa tatlong ito, in the purpose of marriage, makikita po natin, may dalawang battle na nangyayari. Between the culture, between the scripture. Kung ano yung sinasabi ng mundo, at kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba? What we think about marriage also can be affected yung sinasabi natin na
trend which defines the culture, and the truths which upholds what is being taught in the Bible. So tayo, sa panahon natin ngayon, pag sinabi nating marriage, love, and everything, saan ba tayo nagbabase? Ano ba yung nakaka-influence sa atin? What the world say or what the Bible teaches? Are we following the trend or are we upholding the truth? So yan po yung magiging focus ng teaching natin ngayon. So with this, once we understand, once we know the purpose of the marriage, then we will also need to understand yung magiging pundasyon ng ating marriage life. Kahit gaano po kaganda yung building, kung mahina ang pundasyon, ano mangyayari? Babagsak at babagsak pa rin yan. Kahit gaano kaganda yung ipinapakita, kahit gaano kaganda yung nararamdaman mo, pero kung ang pundasyon ay mali, darating at darating ang panahon, naguguho rin po yan. Kaya napaka-importante na maunawaan natin the foundation of marriage. Sabi ko nga, nagpakasal yung iba, nagpakasal tayo, kasi kasal na rin po ako, with a different purpose, with a different reasons. Kung babalikan natin, bakit ba tayo nagpakasal? Di ba, kung minsan sasabihin natin, kailangan ko kasi magpakasal kasi magte-30 years old na ako. Meron naman sa mga lalaki, meron na akong ipon, dapat magpakasal na ako para pag nagkaanak kami, di ba? Parang kuwan ko lang siya, di ba? Parang barkada ko lang, di ba? So, yun po siya. May iba-ibang purpose, may iba-ibang foundation ng marriage. Pero yun ba yung foundation na tinuturo sa Biblia? So, tuloy po tayo. Ganon pa rin, in the foundation of marriage, nandiyan pa rin, nagbabattle pa rin yung dalawa na yan. Culture and scripture. So, sa mga hindi pa Kristiyano, ano yung basehan nila? They will always fall on the culture. Kung ano yung sinasabi ng mundo, kung ano yung trend ng mundo, yun po yung susundin, di ba? Nag-iiba-iba ang definition ng marriage, nag-iiba-iba yung purpose ng marriage base sa dikta ng mundo, kung ano yung sinasabi ng mundo. Dati nga, hindi pwedeng magpakasal ang parehas na lalaki, ang parehas na babae, pero ngayon pwede na. Bakit? Because the culture is telling acceptance. Tama ba? Respect, acceptance, di ba? Pero the Bible is saying marriage is for man and the woman. Very clear. Pero the culture is dictating, hindi naman masama. So are we going to, sabi nga, abide that, respect that, or are we going to keep on preaching that it is wrong? Bilang mga Kristiyano, saan tayo tatayo? Kasi kapag sinabi mo na hindi dapat, ano sasabihin sa'yo? Kwan ka, tag doon? KJ ka, meron pang isa, discriminating ka, di po ba? So that is the culture. When you go against the culture, they branded us as something negative. But as a Christian, sinasabi na po yan noon pa. Di ba? We will be persecuted because of the truth. So, the foundation of marriage, karaniwan, nagpakasal ako kasi natagpuan ko na ang true love ko. Tama? Nagpakasal ako kasi ikaw ang true love ko. Pakakasalan kita kasi ikaw ang true love ko. Di ba? Kailangan pala pag sinabi ko, nakatingin ako sa nasa harap, di ba? Baka sabihin nyo. Hindi ko na nga binigyan ng bulaklak, di ko pa tinitignan, yari tayo dyan. So sabi natin, the definition of true love, ganun din. It can either be the Greco-Roman myth o definition ng love na ang basihan natin ay yung pagtama ng pana ni Cupido. Di ba? Sino yung ganito? Di ba? Naglalakad lang ako, biglang napadaan si Cupido, biglang tumibok ang puso ko. Wow. Di ba? Sino nagsabi ito nung kadalagahan nila? Nung 18 sila. Yan. O, pwede rin that biblical truth which will be defines your true love. So ganun pa rin, di po ba? Sa mundo natin, ito lagi yung pagpipilian natin. Makikita sa response natin, makikita sa actions natin, yung true love na sinasabi natin kung saan nakabase. Is it based on Greco-Roman myth? Dahil kay Cupido? O dahil sa sinasabi ng salita ng Diyos? So tuloy tayo. True love. Sabi dito, paano ba natin i-define ang tunay na pagmamahal?
Paano mo malalaman na tunay yung pagmamahal na natatanggap mo? Paano mo malalaman na tunay yung pagmamahal na ibinibigay mo? Ikaw ba magsasabi nun? Wala makasagot, tuloy na lang tayo. After finding our true love, anong susunod? Natagpuan ko ng true love ko, anong susunod? Di ba? Tetestingin ko muna kung totoo ba. Ganun po ba yan? So, another thing, ano ba ang goal natin? When you understand true love, you define true love, tatanong ka ngayon, anong susunod? Di po ba? Ano yung goal natin? When you understand what's next, what is the goals of that next stage? At ang panghuli, sabi nga, to achieve our goal, what then is our role? So kung makikita natin, hindi pala ganong kadali na maramdaman ng true love. Di ba? Ang dami palang dapat i-consider. Kaya mag-single na lang. Kuya Jojo, asan ka? Yan. Tuloy po tayo. So the Greco-Roman myth of love. So sabi nga po, nabanggit din ito ni Ate Jen last week kasi yung series natin is from the preaching series po ito ni Bodhi Bocam. So nasa YouTube po ito. Love and Marriage series. 4-part po ito. Bali, ang kinuha lang namin is yung 2-part. So eto siya, the Greco-Roman myth. Sabi dito, yung Greco-Roman myth, ibig sabihin, this is usually a love that is being led by emotions. Kapag naramdaman mo, akala mo, love na. Nakita mo yung mata niya, biglang kuminang, uy, in love na ako, di ba? Nung nakita mo siya, nanliwanag yung mundo mo, uy, in love na ako. Ganun siya. So sabi dito, ito yung mga karaniwang sinasabi. Sabi niya, we don't choose who we fall in love with. Hindi natin pinipili kung kanino tayo mafo-fall in love, tama ba? Kung minsan, aksidente na lang, di ba, natisod ka. Di ba? Tinulungan kong tumaas. Uy, love na yata to, di ba? Sabi niya, ang puso ko ay pinili at ang pinili ko ikaw. So sabi niya, so nakuha na natin yan. Sabi niya, it's the fire that warms the coldest heart. Yan. Kapag led by emotions, nagiging makata ang isang tao, tama ba? Kasi kahit gaano kakuan yung salita, palalambingin mo talaga at nangkiligin yung pinagsasabihan mo. That is emotion. Sabi dito, the heart wants what it wants, di ba? Kung ano yung gusto ng puso, yun ang dapat matanggap ng puso. So, yan. Kanta yan, di ba? Alam niyo yung kanta na yan, kapag tumibok ang puso, anong kadugtong? Ayan, kinakanta ni Kuya Alex, siguro pinangharanan niya nung kanya. So, sabi niya, my soul and your souls are forever tangled, di ba? Medyo naging deeper na. Usapang kaluluwa na, kaya medyo mas malalim na. You make my world complete, di ba? Nasabi na po ba natin yan? Kuya Alex, nasabi mo na ba yun sa messages mo? I-PM mo na ngayon, baka nakikinig. Sabi niya, kapag tinignan ko ang mga mata mo, nakikita ko ang future ko, ang tahanan ko, ang lahat-lahat. Papasana all sila. Pero kung titignan po natin, di ba? Kung ito yung mga reason mo, kaya ka na in love, sabi mo, we don't choose who we fall in love with. Sabi nga ni Bodhi Bocam, kapag ito yung naging basehan natin, walang safe na marriage. Di ba? Halimbawa na lang, we don't choose who we fall in love with. Nagpunta ka sa bata, di ba? Hindi mo pinili eh. Bigla kang may nakita na fall ka uli. Di ba? Na in love ka uli, di ba? May asawa pala, pero hindi eh, yung puso, di ba? Ano ang sabi mo, di ba? It's the fire that warms the coldest heart. Sabi, yung isa, mas mainit pala, di ba? So, makikita natin, if our marriage is based on emotion, sabi nga ni Bodhi, at sabi rin sa Bible, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaralan, no marriage is safe. Di ba? Halimbawa, nagbibiyahe ka lang, di ba? May nakita ka, sabi nung isa, oh, nung tinignan ko ang mata mo, nakikita ko ang future ko, ang tahanan ko, ang lahat-lahat. Eh meron yung isa nakita mo, pati forever ko, nakita ko sa'yo. Di mas na yon. Ipagpapalit mo na naman yung asawa mo, di ba? Eh paano kung yung lahat-lahat nito ay mas malaki kaysa sa dati? Kaya nga po, when our love or marriage is based only on emotions, sabi, it will not be safe. Sa mga may asawa, alam po ito. Nung una, akala natin, masarap magkaroon ng asawa. Kasi nung nililigawan tayo, ang sweet-sweet niya, di ba? Hindi makabasag ng pinggan, di ba? Nung nililigawan natin, ano siya? Kuting siya, di ba? Yung pala yung kuting, lumalaki na lumalaki. Ha?
Malaking pusa lang naman kayo, no? Grabe naman kayo. Judgmental kayo. Kuting nga eh. Yan, wala akong sinabi ah. Kung nakaka-relate kayo, experience nyo, basta yun sa akin eh, kung pa rin. Yun na lang, sa amin na lang yan. So tuloy tayo. Sa true biblical love tayo. So ito, ginamit na rin na definition. So, alam nyo ba, sabi dito ni John MacArthur, the Bible never defines love. Naniniwala ba tayo? The Bible never defines love. Yan, may nagre-react sa bandang likod. Sabi dito, it never defines love in terms of abstract, in terms of attitude, in terms of feeling, in terms of ideology. So sabi dito, kaya pag binasa natin, is love description, is this love does not envy? Does it defines love? Definition ba ng love? What is love? Love does not envy. Definition ba yon? Yan. So, tuloy natin. Sabi doon, it never defines love. It only describes love in action. Kaya nga po yung 1 Corinthians 13 verses 4 to 7, it defines the action of love. Kung nakinig tayo ng IP ni Kuya Eman last Monday, di ba? Anong yung love? It's ahaba. It's an action word. Di ba? So, sabi dito, because love is not an abstract, love is not a feeling, love is not really an attitude, love is a deed, love is an activity. So, ang sabi dito, love is only love when it acts. Tama? Totoo naman eh, kasi ang daling sabihin, ang daling i-PM, ang daling i-message, di ba? I love you so much, di ba? May 3 puso pa sa dulo. Di ba? Di ba? Tapos may rosy cheek pa, di ba? Tapos mayroong yung kiss na may puso pa, di ba? Pero, kung walang action, wala rin. It does not define love. So, ito yung definition na sinabi rin sa atin ni Ate Jen. We take it from the definition of love according to Mang Bodhi. Bakit ba ito yung sinasabi niya? Love is an act of the will accompanied by emotions that leads to action in behalf of its object. So, kung titignan natin yung mga reference verse natin, Deuteronomy 6:22, love the Lord, tama ba yan? Your God, di ba? So, it tells you to act on that love. And the object of that love is God. So, dito, sa Matthew 22:37-38, ito yung nasa Garden of Gethsemane ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Kung wala yung will ng ating Panginoon, kung hindi niya sinabi, let not my will, but thy will be done. Kasi pwedeng gawin ng Panginoon eh, di ba? Bakit kailangan ko pang magpakahirap? Bakit kailangan ko pang pumunta doon sa krus ng Kalbaryo para sa mga makasalanang tao? Bakit ko pa kailangan isakripisyo yung sarili ko? Sinabi ko nang mahal ko sila, ipinakita ko na bumaba ako mula sa langit papunta dito sa lupa, pero hindi pa rin sila naniwala. Patuloy ko pa bang ipapakita yung pagmamahal? It's an act of the will of our Lord Jesus Christ to go to that cross to save us from our sins. So kung emotions lang ang pairali ng ating Panginoong Jesus, parusahan mo na silang lahat. Di ba? Kasi matitigas ulo nila eh. Sinabi ko nga ako na nga yung Messiah. Anong gusto nila? Ipapako pa nila ako. Sinabi ko na nga ako yung pinadala ng Ama para iligtas kayo sa mga kasalanan. Anong sabi nila? Isa kang blasphemer. Di ba? So pero despite of that, despite of the rejections, despite of the pain, despite of knowing na kapag ginawa niya ito, dadaan siya sa grabing parusa pangalipusta, ginawa niya pa rin ito. So if that is the love that we want, then we should act on it. Kaya nga po sinasabi natin, it is an act of the will in behalf of its object. So kung minsan sabi natin true love is based on our feelings. Pero true love is not what you feel. It's what you do to the object of the true love. Tama ba? Di ba? So hindi yung nararamdaman mo, kung hindi kung ano yung nararamdaman ng taong pinagbibigyan mo ng true love. That is how the Bible defines love. It is what you give. It is not what you receive. Tama?
Uli po tayo. Kung walang agree, sige lang po, tango lang po tayo. So, true love, marriage, our role, our goal. Sabi dito, from a biblical perspective, what is marriage? To understand the marriage is to understand the goal of it. And to understand the goal of it is to accept our biblical role. So, pilit nating ibabalik to the biblical role of marriage para maintindihan natin kung ano ba yung marriage. What's required of a husband and what required of a wife. Yan. So, kung titignan natin ngayon, sabi ko nga kanina, iba na yung definition ng marriage ngayon. Hindi na siya ganon kasagrado gaya ng dati. Tama po ba? Hindi na siya, kumbaga, hindi na ito yung mga dalaga nung araw, hindi na ito yung aim nila na kapag umabot ako ng 18 years old, dapat magpakasal na ako, dapat makahanap na ako ng papangasawang ko. Ngayon, marami ng mga dalaga, di ba? Marami ng mga lalaki at babae ang ayaw magpakasal. Bakit? Sabi nga dito, people have experienced pain in their own marriages and in their families. That is why couple choose to live together rather than get married. Pwede namang hindi na magpakasal eh. Live-in na lang tayo. Acceptable naman na yan eh. Hindi na kailangan magpakasal. Ang pagpapakasal ay kapirasong papel na lang. Di ba? Kasi kung gusto rin namang baliwalain nung asawa natin yan, pwede nilang gawin eh. So anong value ng marriage? So if that is the foundation of marriage, patuloy pa rin natin sinasabi, no marriage is safe. Kaya nga po, pilit nating ibinabalik to the biblical foundation of marriage kasi no matter what, dahil ito yung tinuturo sa Biblia, dapat ito yung panghawakan at tayuan po natin. So as a Christians, as a believer in Christ, marriage is not just a piece of paper. Kapag pumirma ka dyan, may sinumpaan ka. Hindi lang sumumpa sa harap ng mga witness, kundi may kasama doon. Ano yung sinumpaan mo kanino? Kay Lord. Di ba? And Lord will demand it from you kapag nakaabot ka sa langit. Di ba? Pag nakaabot tayo sa langit. Yan. But as a Christian, we must understand that marriage is ordained and instituted by God. Not merely a tradition to follow, it is His solution to the first malediction He uttered during creation. Anong sabi niya? It is not good for a man to be alone. Kahit basahin niyo po yung Genesis 2, during the creation, yung dinescribe niya yung creation, di ba? Day 1, ano yung ginawa niya? Light and darkness, nung makita niya, anong sabi niya? It is good. Day 2, matapos niyang gawin, it is good. Day 3, it is good. Day 4, it is good. Pero nung pagdating kay Adam, nung makita niya, ang sabi niya, it is not good for a man to be alone. Bakit? Bago niya po ito nasabi, di ba? Pinangalanan muna ni Adan yung lahat ng hayop. Tapos nasabi niya ito, di ba? There is none comparable to Adam. Yun po ang sabi niya. Isipin niyo yung kung ang kailangan lang ni Adam, sabi ni R.C. Sproul sa isa sa mga preaching niya about marriage, sabi niya, lahat ng magagandang hayop dumaan sa harap ni Adam. Diba? Kung gusto niya, sabi niya, yung para mag-init siya during cold nights dahil wala siyang tirahan, pwede siyang, di ba, yung hayop na may pinakamakapal na fur, pero hindi yun bagay sa kanya. Gusto niya yung maganda, may peacock siguro doon na ang ganda, di ba? Andon, gusto niya yung tahimik lang, di ba? Ano yung tahimik na hayop? Pero hindi yon nababagay kay Adam. So kaya nga sinasabi niya, kaya sinabi ni Lord, di ba? The Lord let everyone pass by Adam. At tingnan niyo po lahat nung nagpass na yon is partner, di ba? Partner lahat yon. Pero nakita ni Adam sa lahat ng dumaan sa kanya, siya ang walang kapares. Di ba? Kaya anong ginawa ni Lord? Pinatulog si Adam. Kaya kung minsan may mga lalaking pinatulog lang paggising may girlfriend na. Bigay ni Lord yon, di ba? Nangyayari po yon. So, yan, nabasa na po natin yung ating verse, so hindi ko na po babasahin. So ito yung main verse po natin. I will just take some part of it. So hindi ko na po ipapabasa, but kung meron po tayong mga Bible, basahin po natin. So yan. Yan. Marriage are role. So yan. Naiyak si Rhea.
So, tingnan natin. Sabi nga po natin, kung titingnan natin, ang main context ng verse na ito is about marriage, Christ, and the church. So ito, na-share ko na ito last year. So, ni-rehash ko lang. So, kung titingnan natin, ito yung role ng babae kasi nag-impose siya sa verse 22, wives. Di ba? Sa mga babae. Dito naman sa verse 25 hanggang verse 33, at I think 31 lang po ito, ito yung role ng husbands. Kaya kung titingnan po natin, ito yung role ng wives, ito yung role ng husband. Kung isa-summarize po natin yan, sabi dito, the role of the wife is submission as to the Lord. Di ba? Submission as to the Lord. Ang role ng husband is to love as Christ loved the church. Pero pag diniscuss natin yan, sabi nga, mas madaming discussion to kaysa dito. Di ba? Sabi niya, kung susukatin mo yung magiging discussion, pag tinignan na, mas marami to. Di ba? Kahit 3 verse lang. Kasi ang lalaki, mananahimik na lang. Tama ba mga guys? No comment daw yan. So, meron po kasi, after the fall, ito po ang naging pinakamahirap sa mga tao. Whether man or woman is to submit to authority. Unless God truly changes you, unless God truly transform you, magkakaroon ka ng heart of humility, mas madali ang mag-submit. Di ba? Tayo nga binabayaran na, pero kung minsan sinusumbat-sumbatan pa natin yung mga managers natin. We don't submit kasi feeling natin mas magaling tayo sa kanila. Di ba? Kaya ang hirap mag-submit. So, those are the things na makikita po natin. So, kung i-explain natin itong verse 22 hanggang verse 24, tignan po natin na inumpisan niya sa salitang wives. So, patungkol sa mga asawang babae. So, listen po . So, I might say something na hindi nyo magustuhan, but this is the Word of God. Kung hindi po kayo naniniwala dito, buksan nyo po yung mga Bible natin. I will just expound it a little bit. Wives. So, yung salitang submit, that is the command. Tama po ba? Agree tayo? So, nung sinabi ni Lord sa mga babae to submit, hindi siya huminto doon. So, in verse 23, ang sabi niya, for. Submit, for. Ito yung justification. Why you need to submit. So, kung titignan natin, for, bakit mo kailangan mag-submit? The husband is head of the wife, as also Christ is head of the church. And He is the Savior of the body. So makita natin kung gaano katalino ang Panginoon. He just don't give us command out of nothing. He give us command and He wants us to understand the purpose of that command. Tama ba? So, there is the command, there is the justification. Pagdating sa verse 24, ang sabi niya, therefore. So, ibig sabihin, you understand the command, you understand the reasons behind that command, meron dapat expectation. Tama? Hindi niya i-command ito nang hindi nag-expect ng action coming from you. So, therefore, just as the church is subject to the Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. So, makikita natin ang tinuturo dito is yung tinatawag na biblical headship. Kaya nga po kung minsan kung nakikita natin sa YouTube, sa mga boys, let us be honest. Diba sa mga Facebook, sa mga Reels, kapag nakikita nyo yung mga lalaki, binabato-bato ng kanilang mga asawang lalaki, asawang babae, do you find it funny or do you find it somewhat insulting sa mga lalaki? Diba? Makikita mo, diba? Kung ano-ano ginagawa sa asawang lalaki. As a Christian, if you find it funny, there's something wrong. Bakit? Because you do not understand what marriage as being taught in the Bible is. Biblical headship is a God-given order that all of us must accept and follow. Bakit kailangan mo i-accept? Kung susundan lamang natin ito, it's very clear. There's no need for explanation. Pero kung ayaw mo sumunod, huminto ka na dito, huwag ka nang umabot hanggang verse 24.
We can justify our action, pero kung titignan natin, yung foundation ng ating action will be based on the culture, not based on the scripture. Kasi this is very clear. I don't say this dahil gusto kong mag-submit yung asawa ko sa akin. We don't teach this because we want to say, kami mga lalaki, dapat sundin nyo. No. We are teaching this because this is what the Bible teaches about marriage. Amen? So tuloy po tayo. The natural orders of things is this: God, man, woman, other creatures. Tama pag binasa niyo yung Bible? God created man. Out of man, He created woman. Pero iba yung creation na to. Pero other creature, there should be submission because yung sinasabi natin na dominion mandate. So, man made man in their images and likeness, made a woman from man. God commanded the man and the woman to fill the earth and subdue it, have dominion over everything. Genesis 1:26-28. Pero after the fall, anong nangyari? Order of things are after the fall. Sa Genesis 3, the serpent deceived the woman. Dito na nagsimula. The woman tempted the man. Tama? Ito ba yung nabasa natin sa Bible? Man now wanted to be like God. Makita natin yung serpent. There are 3 trees in that garden. May 3 puno. The tree of life, the tree of knowledge of good and evil, the tree na kung saan panggagalingan ng kanilang mga pagkain. Pero saan tinempt si Eve? Knowledge of good and evil. Bakit? Kasi kapag tinempt niya sa tree of life, forever nang ganon magiging state ni Adam and Eve. Innocence, righteous, holy, perfect. Pero ngayon, ang battle natin ngayon is what is good and what is bad. What is evil and what is good. Kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kaya nga in everything now, ini-question natin, ano ba yung Bible as our foundation of truth. Pwedeng tama yung sasabihan mo, tama rin yung sasabihin ko, pero saan tayo mag-meet? Ano ba yung talagang tama? Para sa'yo, tama yung opinion mo. Para sa akin, tama yung opinion ko. Ano ba talaga yung tama? Ano yung magiging basehan natin? Sino yung magja-judge ng tama sa sinasabi natin? And that will always be the word of God. Kaya nga po sinasabi natin, this is now the culture and this is what the scripture teaches. Still, God is above all. Amen po ba? Yan, tuloy po tayo. So yung salitang submit sa verse 22, it's a military word. So sabi nga dito, military term meaning to arrange in a military fashion under the command of a leader. Ibig sabihin, paliwanag ko po mamaya yan. So, yan. Sa military term ng hipotaso o yung submission, hindi ito nakabase sa kung sino ka. Nakabase ito sa order. Kahit gaano ka kayaman, kung patrolman, kung nasa sundalo ka o nasa pulis ka, kung patrolman ka, kahit ikaw na ang pinakamayaman tao sa mundo, kung pulis ka at patrolman ka, susunod at susunod ka sa taong may mas mataas na rango sa'yo. Kahit anak ka pa ng presidente, dahil mas mataas sa'yo yung rango nito, dapat sumunod ka. Hindi nakabase ito sa kung sino ka, kung ano ka, kung anong meron ka. Kundi nakabase ito sa sinasabi nating order of things. Sabi dito, biblical submission is not a matter of value but of order. You submit not because yung lalaki ay mas malakas. Di ba? Yung lalaki is mas matanda sa'yo. Yung lalaki is mas maraming binibigay sa'yo, mas maraming nagawa sa'yo. Kapag yung asawa mo ay asawa mo talaga, pinakasalan mo, you must submit. Bakit? That is the order of things as it is stated in the Bible. Pangalawa, not equal to oppression, it is voluntary. So sa mga lalaki, you do not demand submission, but submission should be voluntary from the wife. So kapag hindi nag-submit yung wife, may problema tayo doon. Bakit? Ano tingin niya sa'yo? You both do not understand the biblical headship in marriage.
is it not compromise but to sacrifice. Hindi ka rin magsasubmit just to compromise. Para matigil na lang, I will submit. No. You do it sacrificially. You do it because you understand this is what the Bible teaches. This is what I must do as a wife. Amen? Sige lang po. Tuloy tayo. Yan. Biblical headship governs the operation of authority. How it is given, how it is received. God is not honored and man will never be truly happy if biblical headship is not understood and exercised. Tama ba? Ang isang Kristiyano na lalaki, di ba? Kung naunawaan mo yung biblical headship, will you truly be happy if your wife is not submitting to you? Ang reason natin, okay na lang para matahimik na. Are you truly happy? Sa mga asawang babae, kapag hindi ka nag-submit at yung asawa mong lalaki nag-submit sa'yo, do you think your husband is happy? Sino ang masaya? Ikaw. Di ba? That is the reality in the Bible. Yes, medyo, sabi na natin, medyo diretso, medyo masakit pakinggan, medyo ang hirap tanggapin, pero that is the Word of God. And we must give it, we must understand it. So, kung i-explain pa rin po natin, ito po yung illustration, di ba? Jesus, yung illustration niya is parang yung husband. Sabi niya, Jesus on the church is spiritually led, provide, loves the church. Husband is spiritually led the family, provide for the family. Loves like Christ loves the church. So makikita natin, under the umbrella of a wife and the church, shepherds the flock, raise Christ-like followers. Jesus is the authority in the church. When it comes to wife, be a helper to a husband. Raise godly children, submit to husband's authority. That is biblical headship. So tuloy pa natin. So ito, pasadahan ko lang po ito kasi this is need to be corrected. Nakusap na rin po namin si Ate Jen. So anong sabi ni Ate Jen dito? Di ba? Man is equal to woman. Yes or no? No? Bakit? Sabi dito, kaya nilikha ng Diyos ang tao at babae ayon sa wangis niya. Kaya kung titingnan natin, when we base on this verse, tama nga naman kasi we are both created in the image of God. Tama? Yan. So sabi niya sa Genesis 2:18, and the Lord God said, it is not good that a man should be alone. I will make him a helper comparable to him. So the word comparable to him is nararapat. Tama? Hindi kagaya. Get po natin? Yon. So, ikuan pa po natin. Both men and women are equal in their standing before God as far as salvation. Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul na neither Greek or Jew, man or woman, ang pinatutungkulan niya po dito ay kaligtasan o salvation. Gets po natin? But in their biblical role as husband and wife, there can be only one head, that is the man. God calls men to humble leadership and women to glad affirmation of that leadership. Sabi nga po, kung sa isang bahay, sabi na natin, anumang bagay o anumang hayop na may dalawang ulo, hindi po normal yon. Tama? Anumang hayop o anumang bagay na may dalawang ulo, hindi normal yon. There should only be one head. And the Bible says, in a household, that headship should be a man. Huwag po natin gayahin yung sinasabi ng mundo na ang mga ama ang haligi ng tahanan at ang mga ina ang ilaw ng tahanan. Kaya yung iba, mas maraming haligi, mas matibay. Mas maraming ilaw, mas maliwanag. That is not what the Bible teaches. The Bible is teaching us that there is authority, order of authority in a Christian household. So, kunin po natin. God created man and woman not as equal, but as to be one. Kasi yun ang end part nun eh. Di ba? Pag nabasa natin, why did you create you, di ba?
they leave their mother and father and they become one. So, tuloy po tayo. Yan. Biblical headship, there is the command, justification, expectation. Ito yung tanong natin ngayon. Pastor, isa akong asawa. Christian ako. I'm a wife, married to a Christian husband, but I do not want to submit to him because. Ano man yung reason natin, bakit ayaw nating mag-submit? Can I still be considered a Christian? Pwede ka pa bang sabihin Kristiyano? Can you still be considered as a Christian if you do not submit to your husband? Ang sagot, yes. Pero anong klaseng Christian? Just a disobedient one. Tama? Yes, Kristiyano ka pa rin, pero pasaway o pasuway. Because that is what the Bible teaches. Nawawala ba yung pagka-Kristiyano mo pag ayaw mo mag-submit? Ang sinasabi sa Bible, nawawala yung kaligtasan natin. Ano lang nakakawala? Blasphemy of the Holy Spirit. So if this is your sin, not submitting, maybe hindi lang natin naunawaan yung biblical headship. Hindi lang natin naunawaan kung ano ba ang submission. Tama po ba? We are just a disobedient one. Disobedient wife. Saan tayo disobedient? Hindi po sa asawa natin. Disobedient tayo sa tinuturo sa Bible. Amen po ba? Bible po nagsabi noon, ha? So, sa mga lalaki naman, ang role natin is to love Christ as the church. So, yan po yung meaning na sinabi natin. Jesus is our model. Tignan po natin, kung paano natin, mga lalaki, kung paano natin mahalin ang ating asawa, tignan natin, ikumpara natin sa kung paanong minahal ng Panginoong Jesus tayo. Di ba? We considered ourselves as a church. Paano ba tayo minahal ng ating Panginoong Jesus? Minahal niya ba tayo nung tayo ay naging mabuting tao? Minahal niya ba tayo nung pagkatapos nating mag-makeup o kung ano paggawin natin sa sarili natin? In reality, sabi nga po natin, Jesus did not love the church because she was fine. Or because she made him happy. He loved her because he chose to. Kaya nga po sabi natin, love is an act of the will. You choose whom you love. Bakit? Kasi kung panay love lang yan, kung hindi ka namimili, kung panay emotions lang yan, pinakasalan mo siya dahil naging masaya ka. Paano kung dumating yung time na hindi ka na masaya sa kanya? Doon papasok yung sinasabi nating will. Doon papasok yung sinasabi nating choice. So, tuloy po tayo. God the Father chose Christ to redeem the church by being the bride of Christ sealed by the Holy Spirit. Ibig sabihin, the mandate still comes from God Himself. The command for husbands to love your wife comes from God. Not dictated, but hindi po ito dinidictate kung paano ka minamahal o pinakikitunguhan ng asawa mo. It is mandated by God. If you are a married man, it is mandated by God for you to love your wife no matter what. Pumirma ka eh. Binasa mo eh. Kasalanan mo yon na nag-agree ka dahil lang sa emosyon. Without fully understanding the value of marriage, kaya kung ano man yung sitwasyon ng relasyon natin ngayon, that is the result of it. That is the consequences of it. Now, is there a chance para may saayos? Yes, there is always a chance. The church do not deserve His love, but He loved them anyway, despite the pain, the sin, the rejection, He act and willed to love us. Husbands, despite the rejection, despite the pain, despite the sin, it is our role to love our wives. And after marriage, kung may family na, kung may mga anak na, it is also our role to love our family, our children, and everything. Not because nakabase ka, sabi ko nga, sa kung paano ka pinakikitunguhan ng asawa mo, kundi ito yung dinidemand ni Lord sa atin. Amen po ba? Amen. So tuloy po tayo.
1 minute na lang, pero mukhang marami pa akong slides. Yan. Jesus is our model, how He loved the church. So, anong sabi dito? Yes, Jesus loved the church, but He never ceded His authority. O yung tinatawag nating headship. He is the head of the church. He did not compromise to prove His love. He did the ultimate sacrifice to let them experience and understand the true or agape love. So, true love, hindi mo maipapakita ito if the result comes from compromising. Para okay na lang, para matahimik na lang, para matigil na siya. That is not the reason, and that is not how the right way to show true love. Kung titignan natin ang ating Panginoon, sabi ko nga, He never ceded His authority, He never compromises, but He make the ultimate sacrifice. No matter what, His purpose is to go to that cross to save the church, and that is what He has done. Yan. The husband's responsibility, sabi nga natin, sabi niya, love your wife. He must lead in love. Pangalawa, sanctifies and cleanser by the word. Sa verse 26, he must lead in the word. As a Christian, di ba? Role ng husband to lead your wife to the church. Hindi dapat kayo yung inaaya ng mga asawa niyong babae pumunta sa church. Dapat kayo. Role niyo po yan. Role ng asawang lalaki na gisingin yung asawang babae, tara na mag-church na tayo. Hindi lamang po sa pag-church, pag-aaral ng salita and everything. That is your role. Di ba? Pangatlo, sabi dito, a glorious church, be holy, he must lead in righteousness. Kung tayo ay Kristiyano na at tayo ay may asawa na, dapat makita sa buhay natin yung katuwiran, yung righteousness. Tama? Dapat sa atin unang makita yon, yung pagmamahal, yung pagdilid, at yung righteousness. You cannot demand that to your wife if you yourself do not know how to love, how to lead in love, how to lead in the word, and how to live a life of righteousness. Amen? Napapangiti si Kuya Jojo, buti na lang single ako, sabi na ganyan. Sabi niya, sabi niya dito. So ito po yung nasabi ko dito kanina. If a husband does not lead in love, word, or righteousness, sabi dito, you are a disobedient Christian husband. Men will answer to God for how they lead their families and the church. Hindi po yung babae ang magiging responsible. Sa pamilya po, sa isang Christian family, yung lalaki ang always responsible in everything. Kung mag-fail ang relationship, kahit sabihin ng lalaki, hindi ko kasalanan yan, siya kasi. Di ba? Hindi pa rin. Sa Bible, the Bible demands responsibility from you, from us. So, ganun po kabigat ang role ng husband. Kuya Jo, may time pa. Wala sa Bible yung salitang gastos, ha? Ladies, sabi dito. So kaya nga po, kapag naunawaan natin ang purpose, ang foundation ng marriage, ang meaning ng marriage, ito po yung sasabihin sa mga wala pang asawa. Ladies, you need a man that says, kahit sa may mga asawa na pala, yung isang lalaki na magsasabi na I choose to love you with everything for the rest of my life. Sasabihin sa inyo ng lalaki, I choose to love you with everything for the rest of my life. So sa mga lalaki, ito naman, ito, reminder sa mga babae, reminder sa mga lalaki, siguraduhin mo, piliin mo, di ba? Ay, siguraduhin mo, pipiliin mo. No, hindi po. So sabi dito, you must be that kind of man. Kasi sabi dito, until you are that man, you are not yet ready to marry someone. Kuya Rico, kaya mo bang sabihin to?
Online. Huwag i-PM kailangan sabihin ng personal. So sabi dito, until you are a man that can say, I will choose to love you with everything for the rest of my life. Ano ibig sabihin ng everything? Lahat po yan. Yan yung sinusumpaan na for better or worse, till death do us part. Yun yung sinumpaan nyo. Alalahanin po natin yan. So kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon, hanggat hindi ka dumarating sa dulo, hanggat wala yung death, there can be worse than that. Tama? There's a possibility of worse than that. Just play with the word. Siguro nakatatlo na siya. The worst will be makapang-apat pa siya. Makapang-5 pa siya. Makapang-6 pa siya. Until when you will stop. Pero sumumpa tayo, di ba? Sabi siguro, napaka-unfair naman, pastor. Yes, it's unfair. Yes, pwede kong sabihin na tigilan na natin. Pero that is not what the Bible teaches. As a Christians, we are told to love, to forgive, to stand on the truth of the Bible. Tandaan po natin, lahat ng ginagawa natin, pagdating sa langit, ipagtutuos natin yan sa Panginoon. God will ask us, anong nangyari sa relasyon mo? Anong ginawa mo sa ganito? And what you will answer to God? Ano magiging sagot natin? Isipin din natin, yung magiging sagot ba natin, magiging acceptable ba kay Lord? O acceptable lang sa mga taong nakapaligid sa atin? So kung minsan, sabi nga po sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, what the Bible teaches sometimes is very hard to accept. Bakit? Because we have an option of what the culture says. So kung ayaw mo sumunod sa Bible, sumunod na lang ako sa kultura. Sumunod na lang ako sa tradisyon. Sumunod na lang ako kung ano ang sinasabi ng mundo kasi mas masaya dito. If you do that, ang sabi sa Bible, you are not a Christian. Sorry to say. Marriage is the most precious of human institution and also the most dangerous. So sa mga magpapakasal, most precious, most dangerous. Because it is where we place our deepest hope and greatest vulnerability. Tama naman, di ba? Greatest hope, kapag pinakasalan ko siya, happily forever after. Di ba? Natawa sa atin. Pero hindi natin alam in between. This is the reality po talaga sa mga hindi pa nagpapakasal at sa mga may asawa na. Alam po natin 'yan. The reality is hindi laging masaya ang buhay may asawa. 'Di ba? Challenging. Tama ba, Kuya Rod? Challenging, pero kung na kay Lord ka, mas nagiging madali. Tama ba? Panay amen nyo, sige nga. Sabi dito, it can bring the greatest joy or the greatest pain. Di ba? Marriage can bring the greatest joy or greatest pain. But if we are founded in the Word of God, if we are founded on what the Bible is teaching, despite the pain, you will still consider it joy. Tama po ba? Yan. Something has been lost in our culture, the sacred and holy character of the vow and the covenant regulated by God's commandment. So tuloy po tayo. Marriage is ordained and instituted by God. Tandaan po natin, kapag nagpakasal tayo, hindi dahil dinidemand ng mundo, kundi dahil ito ay ordained and instituted by God. So, makikita po natin dito sa verse 6, so they are no longer two, but one flesh. Therefore, anong sabi niya? What God has joined together, let no man separate. It's very clear. Tuloy pa rin po tayo. Marriage, the goal of marriage is to be a suitable companion, to procreate, to illustrate Christ's love towards the church. Ano po yung procreate, di ba? Ito nga yung minsan na itanong sa akin. Mas tama pala, pastor, yung mga katuruan sa Katoliko. Kasi sa Katoliko, walang birth control, di ba? Pero sa mga Christian, kinokontrol. But if we are truly biblical,
Di ba? So there's no further explanation. I'm also guilty. And this will only be possible in acknowledging our roles as wife to submit to her husband as to the Lord, and for the husband to love his wife by leading in love, word, and righteousness. So ibig sabihin, nakita natin that submission is not simply submission, but meron tayong tinitignan na batayan. Loving is not simply saying I love you, pero may pamantayan. Tama po ba? So, tuloy po tayo. True love describes what you do, not how you feel. Tama? True love describes what you do, not how you feel. Kung talagang mahal mo yung asawa mo, you submit. Kung talagang lalaki, kung talagang mahal mo yung asawa mong babae, love her as Jesus loved the church. Lead in love, lead in word, lead in righteousness. A love that is sacrificial, not superficial. An act of the will accompanied by emotions towards its object. Rooted in the word, founded in the scripture, not shaped and dictated by culture, a sacrifice, not compromise. That is marriage. That is our role, and that is our goal. So, tuloy po tayo. Marriage is not only for our comfort and happiness, but it is also for God's glory. So, last slide po natin. To experience the true love in marriage, it must be a love that glorifies God. To God be the glory. Amen. Sige po.